Hello mga kabossing, welcome back to my channel again. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Panibagong question yung pag-uusapan natin sa araw na ito. Sa pinadalang tanong ni Sir Manuel C. Kabossing, meron din po bang one-stop shop na supplier sa hardware? Pero bago ko po yan sagutin mga kabossing, kung bago lang po kayo napadpad sa aking munting channel, pa-like and share naman po mga kabossing. Maraming salamat po. Tara, pag-usapan natin, let's go! Hello po, Sir Manuel C. Ang tanong mo po, sa hardware ba kabossing ay meron din one-stop shop supplier na kagaya po ng last vlog ko na one-stop shop ng motorcycle parts? Sir Manuel, ang sagot ko po ay wala. Bakit kabossing? Bigyan kitang sample, Sir Manuel. Pagdating po sa mga supplier, mga importer na from other country, pinapadala dito yung stocks sa Pilipinas o ini-import nila, sila yung magiging distributor dito sa Pilipinas. Sample, Yero. Ang Yero po, pag sa warehouse po kayo pumunta sa mismong pagawaan, sa mga machine pa lang po nila na panggawa ng color roof, corrugated, halos mapuno na po yung warehouse nila. Kaya makukuha mo lang doon o magiging supplies mo lang na mabibili doon ay Yero. Pagdating naman sa mga bakal, ganun din. At ng klase ng bakal, bakal lang po lang dala nila. Pagdating naman po sa kahoy, yung mga good lumber, so good lumber lang po yung hukuha mo sa kanila. Yung buong warehouse nila, ganun lang po ang hukuha mo kung ano po yung pinaka-product nila. Pagdating po sa semento, semento lang po. Ngayon, pagdating po sa mga hardware items, electrical plumbings, sobrang dami pong brand. So kung ano lang po yung pinaparating ng suppliers, sila halimbawa nagpaparating ka ng mga gripo, so gripo po maraming klase. So kung ano yung brand na pinaparating mo, kung gusto mong makamura, doon ka didirekta na umorder. Ngayon Sir Manuel, 60% may makukuha ka supplier na merong electrical, may plumbings, may construction, pero nanggagaling na po siya doon sa mga warehouse. Si warehouse kasi, direkta yan nanggagaling sa ibang bansa yung mga supply, o kaya sila yung nagmamanufacture dito sa Pilipinas. Pag sa distributor ka na kumuha, siyempre masabihin mo dito ka na o-order kasi kumpleto, isang order lang, meron ng electrical, may plumbings, may construction. Iba na po ang price. Siyempre mas mataas kasi nagpapatong pa po si distributor kasi from importer kung saan po yung warehouse na pinanggalingan. Ngayon po kasi Sir Manuel, may mga warehouse na po na may mga agent na umiikot para sa mga retailer, nag-aalok. Unlike po dati na distributor ka lang po talaga pwedeng umorder, hindi ka pwedeng dumirekta sa planta ng semento, sa planta ng yero, sa planta ng mga bakal na mismong pinaka-manufacturer. Ngayon po pwede na, diba? Yung ibang hardware, kumukuha sila ng volume order, diba? Tapos mas mababa nila ngayon na bebenta, halos parehas lang sa distributor. So siyempre kung mababa yung kuha mo, tapos may bebenta mo siya ng SRP price na sinusunod natin, mas maganda yung kita. Kumpara mo doon sa distributor ka umorder, may patong yun, may another patong kasi kukuha pa siya sa manufacturer bago mapunta sa atin. So yun yung maisasagot ko sa iyo, Sir Manuel, sa tanong mo ngayon. Wala po talaga tayong makukuha one-stop shop pagdating po sa mga supplier sa hardware. So iba-iba talaga yung pinanggagalingan niya bago mo siya makumpleto, diba? Pagdating sa mga plumbing, ang daming brand, so ang daming mong supplier. Kung gusto mong magdala ng 10 klase, so 10 klase na brand, 10 din yung supplier mo, diba? Para mas makatipid ka, hanapin mo yung nagpaparating ng pangalan na yan kung yan ang gusto mong ibenta.
para mas makamura ka, para mas makapag-compete ka sa pricing kung saan ka man o saan man nakatayo yung hardware. So yun lang po mga kabossing, hope na may napulot po kayo at nasagot ko po, nagkaroon kayo ng idea sa tanong ni Sir Manuel C. Mga kabossing, kung may tanong po kayo, comment down para mapag-usapan po natin yan at magawan ko ng video sa akin sa sunod na mga vlog. Ayan. At saan man sulok ng mundo kayo naroon, ingat-ingat po parati. God bless. Bye-bye po.